Another day, another vlog. Hi everyone! Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. For today's life, medyo maluwag-luwag ang schedule ng inyong manding, kaya padayon tayo sa pagbablog. Ganito yan, Dings. Nag-on the spot yayaan ng buong pamilya na mag-long rides daw kami. Bali, New Year rides ba daw? Iikutin daw namin ang buong Panay. Pero walang kasiguraduhan yan kung saang banda ng Panay. Bali, iikot lang daw kami kasi New Year rides daw eh. New Year rides. So ayun na nga, bali pagising ko, hindi pa ako nakapagilamos ay kinaraukaw na nila ako na aalis na daw kami at naghihintay na daw ang buong angkan sa akin. Bali ang pinupunto nila sa akin ay magiging kasalanan ko kung maatrasar ang alis namin. Parang mga ganun ba ang gusto nilang iparating sa akin? Kaya kahit nagdadalawang isip pa ako kung sino ang sasakyan ko, kung sino ba ang motor ang mag-aangkas sa akin kasi wala nga sa schedule ko ang sumama sa kanila at saka hindi kami magkasama ng aking driver. At medyo malayo-layo pa yung tatrabilin niya kung haharasin ko pa siya pa uwi dito. Kaya pagdating ko na lang dito sa bahay ng aking tiyahin ay parang pinagplanuhan na lang namin kung sino ang masasakyan ko. At ayun na nga, kahit medyo mahirap sa loob ng nagpaangkas sa akin ay wala na siyang nagawa. Kaya umuo na lang rin siya nang makaalis na kami. At na-notice nyo ba na sa bawat family event ay parang hindi siya kumpleto kung walang may magpasaway? At itong tiyahin ko yung pumuputak sa kapatid niya na maingay ang tambutso baka daw mahuli kami. So okay na yun lahat. Nakaalis na kami dito sa bahay ng tiyahin ko. Pero pagdating namin dito sa cruising kung saan ay kailangan naming hintayin si kung sino patong tampulano kag tampulana, ay dito nalaman namin na yung iba ay wala pa palang mga gas. Kaya ayun, nagpagas na ang mga walang gas at ang yung mga gustong magpagas. At tamang-tama naman ang dating ng iilan pang mga miyembro na gustong sumama. Kaya habang kami ay naghihintay sa mga gustong magpahintay, ito naman ang aking tiyuhin ay nagpasikat muna siya. Siyempre, ay hindi pa natunaw ang espiritu ng agwadi pataranta dyan sa katawan niya. Kaya siya ang bida for today's video habang ang ibang miyembro ng pamilya ay wala namang pakialam sa kanya. Kasi sanay na kami. Sanay na kaming lahat sa mga pakulo ng bawat isa sa tuwing may mga amats. Ganyan lang kasi kaming magpamilya, tinatanggap na lang namin lahat ang kahinaan ng bawat isa kasi wala na kaming choice. Yun na nga, nakarating na ang mga hinihintay at all set na ang lahat. Pero 50 pesos lang ang laman ng aking bulsa. Kaya kailangan nyo talagang tapusin ito para malaman ninyo kung saan nakaabot ang 50 pesos ko. Dito na nagsimula ang aming masayang paglalakbay. At ang una naming nadaanan ay ang bayan ng Tubungan, Iloilo. At dito kami dumaan para laktod. Minsan kasi, hindi porket na nagra-rides ka lang ay kailangan mo talagang sundin ang pinakamahabang daan. Dahil lang laktod kami, mabilis lang kami nakarating dito sa bayan ng Leon. Tumigil muna kami dito para bumili ng tubig kasi medyo mahaba-haba ata ang aming lalakbayin. Dahil marami kami, ay marami din kaming mga dalang motor. At hindi lahat ng mga motor ay pare-pareho ang bilis. Kaya kailangan muna naming maghintay kasi hinihintay namin yung mga pinakamabilis na magdala ng motor. Kasi hindi kami pwedeng magkanya-kanya dahil wala nga kaming patutunguhan. Rides nga to, baka maligaw yung iba. Ayun na nga Dings, hindi naman kami natagalan kakahintay ng bawat isa doon sa bayan ng Leon at umalis na kaming masaya. Syempre, masaya talaga kami kasi New Year to eh, kailangan naming i-enjoy ang rides namin. Kaya chill lang kaming lahat dito habang nagbebiyahe. Kasi yan ang pinag-usapan namin eh. Kita nyo, enjoy na enjoy sila. Oh, enjoy na enjoy sila. Yan ang pinag-usapan namin. Kailangan nating enjoy to. Hanggang sa nakaabot na kami dito sa bayan ng Alimujan, Iloilo. At dito pa kami napatigil sa harap na kanilang public market. At thankful ako sa pagkakataong ito dahil buong buhay ko first time ako nakarating dito. At sobrang amaze ako sa lugar nila. Pero mas na-amaze ako sa tiyuhin ko kasi hindi pala niya alam kung saan kami pupunta. At buti na lang ay yung tinanungan niya ay kakilala pala niya. Kababayan daw namin to. So medyo astig-astig na naman kami nito kasi may kababayan kami dito eh. Kaya okay. Kampanteng-kampante na naman kaming makisabay sa rides kasi kababayan namin yung natanungan namin eh. Baka alam niya yun. Pero syempre, kapag may lilukuin, ay kailangan muna namin hintayin yung iba bago kami lumiko kasi baka maligaw sila. Hindi talaga maiwasan na may magparapasikat na mga mabibilis ang motor na nauna na dito. Pasensya na lang doon sa mga mahihina ang makina na pagdating nila kahit wala pa silang pahinga, ay lalarga na ulit. At habang patuloy ang aming paglalakbay, ay wala rin tigil ang ikot ng aking ulo, Dings. Yun bang parang may kasalanan ka na hinuhuli ka, ganun. Mga ganun ang sitwasyon ko sa angkas na motor. Parang hindi kasi ako makapaniwala, Dings, na dinadaanan ko na ngayon yung mga lugar na gustong-gusto ko talagang puntahan dati. Dati pa lang, nasa bucket list ko na kasi ang mga lugar na to. Pero hindi ko lubos akalain na makakadaan or mapupuntahan ko pala to.
or makikita ko ito. Amazing lang kasi sa radyo ko lang naririnig or makikita ang bayan ng Haniway. Pero ngayon, nadadaanan ko na. Kaya sa buong biyahe namin, parang hindi ako kumukurap ba? Ganon na siguro ang pakiramdam kapag bagong salta ka sa isang lugar. Lalong-lalo pat hinahangad mong mapuntahan ito. Hindi ko ba lubos akalain na may ganito para talagang lugar dito sa Iloilo? Mano lang. Hanggang sa nakarating na kami sa lugar na to. Kaya another stopover na naman, another salisihan na naman. Masaya pala talaga mag-rides dings kung hindi kayo sigurado sa inyong mga patutunguhan. Yun bang sa bawat liko ay kailangan nyo muna mag-stop over para magtanong kung saan kayo liliko, mga ganon. Parang mga nasa tamang landas naman siguro kami kasi sa bawat lugar na pinupuntuhan namin ay may isa talaga sa mga kasamahan namin na parang kilala or feeling close niya ba ang tinatanungan niya. Medyo natagalan kami sa lugar na to kasi malapit pala to sa bahay ng napangasawa ng aking tsuhin. Bali, tsahin ko na ngayon. Kaya parang alam naman pala ng lahat ang lugar na to at parang ako na lang ata ang hindi nakapunta dito. Di kampante na naman ang lahat na sumunod sa kung sino ang bida-bida na nakakaalam daw sa tamang daan. At dito na naman magsisimula ang aming masayang paglalakbay kasi parang itong tsuhin ko na naman ata ang nakakaalam ng lugar na to eh. Kaya ang lahat ng mga nauuna na ay kailangan bumalik. Kasi dito ata ang likuan. Kailangan namin magsabay-sabay lahat lumiko. Mahirap na kasi magkasilisihan, medyo tanghali na kasi to, parang gutom na kasi yung iba sa amin dito. Pero hindi halata sa mga mukha namin yan na parang gutom na yung iba sa amin kasi wala naman nagre-reklamo. Masaya lang kami. At lumiko na kami sa lugar na to ng masaya kasi iniisip talaga namin na papunta na kami sa climax. Kaya wala kami reklamo-reklamo kahit gutom na kami. Sino pa ba ang magreklamo sa ganda ng mga daan na nadadaanan namin? Parang busog na kami dun. At sa patuloy naming paglalakbay ay may nakita ako na parang castle. Pero hindi ko alam kung eskwelahan ba yan or hospital ha, pero dito lang yan banda somewhere in Haniway, Iloilo. At pagdating na naman dito banda ay may lilikuin na naman. Kaya nagpirinunsok na naman sila at magsibabaan para maghanap ng matatanungan. At ang sabi ng napagtanungan namin ay dito na naman daw kami dadaan para laktod. Kaya nag-follow the leader na naman kaming lahat. Alam nyo dings, isa na namang katotohanan ang sumampal sa akin sa sitwasyon na to. Dito ko talaga napatunayan na kung basta-basta ka lang pala talaga susugod sa isang bagay nang hindi ka preparado at hindi ka sigurado, ay talagang marami kang kaanik-anikan na mapagdaanan at maranasan sa daan. Pero may isang bagay rin akong natutunan sa sitwasyon na to, na kung ano pa yung mga pangyayari at mga bagay na walang kasiguraduhan at hindi pinaghandaan, ay yun pa ang magbibigay sa iyo ng alaala na hindi mo makalimutan. Yung mga bagay na nakakainis, nakakairita, o sobrang saya, at yung mga pagod na pinagdaanan nyo, lahat ng yun ay plakado na sa utak mo. Yun bang parang mapapadasal ka na lang na, Lord, sana hindi ako ma-amnesia. Anyways, sa mga puntong ito ay parang nasa laig na kami ng climax nito. Yung parang malapit na kami sa katotohanan na ang lahat ay walang kasiguraduhan. Pero hindi ko na alam kung saang banda na ng Panay Island itong lugar na nadadaanan namin. At napatigil pa kami sa tulay na to kasi nakita namin na sobrang daming tao ang naliligo dyan sa ilog na yan. Yung parang ginawa ng San Juan Day ng mga taga rito ang New Year's Day kasi sobrang dami nila dyan sa ilog. Pero hindi na rin kami nagtagal doon kasi malayo pa raw ang lalakbayin namin. At habang patuloy ang aming paglalakbay, ay dito na ako kinakabahan sa mga daan na dadadaanan namin. Sa isip ko kasi, parang hindi na normal to. Parang hindi daanan ng mga turista to eh. Kasi parang iilan lang ang mga dumadaan dito. Tingnan nyo naman ang daan. Napatigil pa nga kaming lahat dito eh. Kasi maliban na sa Maputik, ay parang wala nang karugtong ang daan na to. Ano plano nyo? Diretso nyo? Wala pa ko na mamanaw. Ano mal na? Oo. Sili ka na lang ina-vlog-vlog ka na lang. Nan. Pura ka no tilapos. Ha? Pura ka no tilapos. Ano? Ay, ba na ba eh? Guys, hanggang dito na lang siguro tayo guys. Guys, baka hanggang dito na lang tayo. Wala tayong lalapsan eh. Wala na daw lapos guys. Ano yung mura dogs nga? Mura mo siguro duwan. Tes ka sa ganyan. Ganda ite. Atraso to ya. Atrape. Natak to na. Balik tayo guys. Dead end na.
hanggang doon na nga lang talaga kami dings. Ang plano pala nila ay iikutin namin ang Iloilo at Antique. Pero dito kami dadaan para Laktod daw. Pero naligaw pala talaga kami dings kasi hindi nagkaintindihan ang nagtanong at ang tinanungan kaya lumiko kami sa maling daan. Anyways, ang sabi ng mga tao sa lugar na yon ay may laktudan naman pala talaga sa bundok na yon, kaso lang hindi pwede madaanan ng mga motor at ang tao lang ang makakadaan doon. Kaya it's okay, charge to experience lang ang lahat. Anyways, ito na pala yung tulay na nadaanan namin kanina. Kita nyo sobrang daming tao, diba? Uy, baka isa dyan sa mga nakahubad ang nanonood ngayon dito. Mag-hi ka naman dyan. At ayun na nga dings, nakabalik na kami pero napatigil muna kami dito sa likuan kasi kailangan namin yantayin ng iba at saka masisihan. At normal lang naman ata sa mag-angkan yan na kapag mabulilyaso ang plano, magsisihan si Juan at si Pedro. At ayun na nga, nandito na ang lahat. Pero habang nagsisihan si Juan at si Pedro, ako naman ay yung mga paa nila ang napagtripan ko. Tingnan nyo ang mga paa nila dings. Parang masasabi ko na lang talaga na proud taga bukid kami. Parang required mo nata sa batas na kapag mag-long rides kayo ay kailangan nyo magsuot ng mga sapatos at saka magpantalon at saka mag-helmet. Pero sa angkan kasi namin, parang sila ang batas. Buti na lang talaga at wala kaming natsambahan ng mga buhaya sa daan kasi New Year man yan, siguro mga naantok pa yun. O di kaya hindi pa nilubayan ng mga agwa di pataranta ang katawan. Pero siguro hindi na naman mauulit to kasi parang last rides na namin to eh. Anyways, nauna nga pala kami nito at hindi ko alam kung bakit nahuli yung iba. Pero habang hinihintay namin sila ay dito muna kami pumirmi sa tindahan. At itong tsuhin ko na ganadong-ganado nung paalis pa lang kami ay ngayon ay parang lamta na, siguro nagutom to o di kaya naantok. At habang hinihintay pa namin yung iba pa naming mga kasamahan, siguro itong mga to ay nakaramdam ng gutom at uhaw to. Buti na lang talaga ay nakasabay namin ang big boss na galante, di paldo na naman ang may-ari ng tindahan na to. Hindi rin naman kami nagtagal dito at naghanap na rin kami ng mapagkainan. At dito pa talaga kami napadpad sa bayan ng Badyangan. Eh yung unang kainan na nasampahan namin ay parang aros kalduhan ata yun. Pero kailangan pa naming maghintay. Alam nyo naman ang angkan ko, parang atat na yan kasi mga gutom na talaga yan. Kaya dito na lang kami dinala ng may alam sa lugar na to sa kubo ng Badyangan. At ang naalala ko sa restaurant na to ay yung pagdating pa lang namin, saka pa lang sila nagsaing. At kailangan pa talaga naming hintayin yun na maluto ang kanin bago makakain. Pero okay lang naman yun kasi para makapagpahinga rin muna kami. Parang ang sarap din naman magpahinga dito kasi mahangin siya at saka hindi masyadong mainit. Kubo nga to, kubo. Parang tamang-tama lang naman ata yung maluto ang sinaing bago kami makumplito lahat dito. Pero feeling ko parang hinihingal din ata yung tagaluto sa amin kasi makin mo sa sobrang dami pa namin. Tapos isa-isa pa yung mga orders. Siguro feeling nila nun na ambusan sila ng mga taong hindi kilala. Siguro mga isang oras din ang tambay namin dyan mula nung pagdating namin hanggang sa makaalis kami. Pero ang ending nun dings, yung iba sa amin ay hindi pa nakakain. At hindi ko na rin inalam kung bakit pa. At maraming salamat na lang din sa big boss namin na parang nanumpa ata yun na hindi na siya sasama ulit kasi parang siya ata ang nagbayad nito lahat. Maraming salamat din sa inyo na hanggang dito ay nanonood pa rin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na pagdating namin dito sa bahay ay laswa ang kinain namin.